Bagyong Wilma tuluyan ng naglaho. Nag-downgrade ito at naging low pressure area na lamang o LPA. LPA at shoreline patuloy na humahagupit. Heavy to intense rain nagbabanta sa Isabela at Northern Luzon habang lubog pa rin ang ilang barangay sa Albay. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Lunes, December 8, 2025, narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, kahit tuluyan ng humina at naging remnant low na lang ang dating bagyong Wilma, pero hindi pa rin tapos ang panganib. Dalawang weather system ang sabay ngayong nagpapabigat sa lagay ng ating panahon. Ang low pressure area o LPA na dating Wilma ay kasalukuyang nasa paligid ng Balud, Masbate. At ang shoreline na muling bumabalik ng lakas at nagdadala ng matinding ulan sa malalaking bahagi ng Luzon. Mamaya sa ulat na ito, tatalakayin natin ang low pressure area update, shoreline intense rainfall forecast, ang 24 hours official pag-asa forecast, wind and coastal water condition, real-time hazards at baha sa Santo Domingo, Albay, at deep analysis kung bakit delikado ang ulan at shoreline, at sa ating safety reminders para sa ating mga kababayan. Mga kababayan, ang pinakahuling datos ng pag-asa, ang low pressure area o dating bagyong Wilma ay nasa paligid na ng Balud, Masbate. Habang ang shoreline naman ay patuloy na nakakaapekto sa eastern section ng Central at Southern Luzon. At ang northeast monsoon o hanging amihan ay umiiral sa nalalabing bahagi ng Luzon. At narito ang ating forecast per area. Sa Western Visayas at Mimaropa, cloudy skies with scattered rain and thunderstorm dulot ng low pressure area o LPA. Ang impact nito ay posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at minor threat dahil sa malalakas na hangin. Sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Quirino, Aurora at Isabela, cloudy with scattered rain and isolated thunderstorm dulot naman ng shoreline. Ang impact nito ay moderate to heavy and minsan intense rainfall at posibleng ang flash flood sa ilang mga lugar. At sa Cordillera, Central Luzon at remaining areas ng Cagayan Valley, cloudy with rains dulot naman ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang impact nito ay posibleng flash flood lalo na sa mga mabababang lugar. At sa Ilocos Region, partly to cloudy sky with isolated rain dulot naman ng hanging amihan. Ang impact nito ay generally safe at walang significant hazard sa mga lugar. At sa Visayas at Mindanao, with remaining areas, partly cloudy to cloudy with isolated rain showers or thunderstorm. Dulot naman ito ng localized thunderstorm. Ang impact nito ay pagbaha sa oras ng malalakas na buhos ng ulan. At para sa ating heavy rainfall outlook mula sa pag-asa, ang low pressure area o dating bagyong Wilma na magdudulot ng malalakas na ulan ngayong araw na aabot sa 50 to 100 mm na buhos ng ulan sa Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Bukas naman araw ng Martes, December 9, 50 to 100 mm na buhos ng ulan sa lugar ng Oriental Mindoro. At magpapaulan naman dulot ng shoreline ngayong araw, moderate to heavy rain mula 50 to 100 mm na buhos ng ulan sa Quezon, Isabela, Aurora, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. At bukas naman, Martes, December 9, heavy to intense rain na 100 to 200 mm na buhos ng ulan sa lugar ng Isabela. Kaya mag-ingat po tayo sa mga kababayan sa Isabela, malalakas ang pagbuhos ng ulan. Moderate to heavy rain naman mula 50 to 100 mm na buhos ng ulan sa lugar ng Cagayan, Apayao, Kalinga, Quirino, Aurora at Quezon. At sa araw ng bukas, Tuesday hanggang Wednesday, December 10, heavy to intense rain na 100 to 200 mm na buhos ng ulan sa lugar ng Isabela. Moderate to heavy rain 50 to 100 mm na buhos ng ulan din sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Mga kababayan, real-time hazard update flooding incident sa lugar ng Santo Domingo, Albay, baha hanggang bewang dulot ng low pressure area o LPA na dating tinatawag nating bagyong Wilma. Dagdag na moisture ng shoreline. Ito ay sa barangay Alimasog,
base sa litratong kuha ni Josel Kapinan Balon. Patunay na kahit remnant low na lang ang bagyong Wilma, may dilubyo pa ring dulot sa mga lugar na babahain. At para sa ating wind and coastal water forecast sa eastern section of Luzon, may strong wind na mula sa northeast at may malalakas na pag-alon na aabot sa 4.5 metro ang taas. Sa eastern Visayas at rest of Luzon, with moderate to strong wind na may alon na moderate to rough seas na aabot sa 3.1 metro ang taas. At sa rest of Visayas and Mindanao, light to moderate winds na may alon na slight to moderate seas at maabot sa 2.5 metro ang taas. At sa rest of Mindanao, light to moderate wind with slight to moderate seas na may alon na 2.1 metro ang taas. Paalala, delikado po sa mga maliliit na bangka at alumang sasakyang pandagat upang pumalaot sa araw na ito. Kaya mag-ingat at huwag po munang pumalaot sa mga lugar na nabanggit na mayroong matataas na pag-alon o gale warning. Mga kababayan, narito mainit na balita. Wilma is dead. Ang bagyong Wilma ay namatay na, but the rain is not. Nawala man ang sirkulasyon nito, naiwan ang malawak na kalupaan at moisture. Habang ang shoreline naman, ito ang pinakamalaking panganib, mas delikado pa sa bagyo, minsan dahil sa biglaan at matindi ang pag-ulan. At sa lugar ng Isabela, 3 sunod na forecast period na may heavy to intense rainfall. Critical ang mga bayan sa foothills ng Sierra Madre. Kung pagsasamahin natin ang shoreline, low pressure area moisture o LPA moisture, amihan winds, nagiging perfect setup ito para malawakang pagbaha at malawakang pag-ulan sa ating bansa. Kaya narito ating safety reminders. Bantayan ang mga official heavy rainfall warnings ng Pag-asa. Iwasan ang pagdaan sa baha. Mag-charge ng phone at power banks habang may kuryente pa. Ihanda ang inyong go bag na may lamang tubig, pagkain at flashlight. Makinig sa inyong local government unit o LGU at ng Pag-asa sa inyong rehiyon. At para sa buod ng ating balita, patuloy na nakakaapekto ang shoreline at hanging amihan sa malalaking bahagi ng Luzon dahilan ng maulap na panahon at kalat-kalat hanggang tuloy-tuloy na pag-ulan. May ilan ding thunderstorm sa silangan dahil sa moist ng hangin. Samantala, binabantayan ng isang low pressure area o LPA sa silangan ng bansa ay posible itong maging isang bagyo habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong linggo. Sa ngayon, maaari itong magdala ng dagdag na ulap at pag-ulan lalo na sa Eastern Visayas at Bicol Region. Walang bagyong na naglandfall sa mga susunod na 24 oras. Pero mananatiling maulan at malamig ang panahon sa Northern at Eastern Luzon. Sa Mindanao at Visayas, generally maliwalas ang panahon, ngunit may posibilidad na mga biglaang malalakas na pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorm. Patuloy na paalala ng Pag-asa sa mga residente sa Bicol Region, Quezon, Aurora, Eastern Visayas at Cagayan Valley na maging alerto ng posibleng pagbaha at landslide sa mga naipong ulan sa mga nakdaang araw. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas handang saklolo sa oras ng kagipitan. Mga kababayan, patuloy tayong magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At huwag tayong matakot sapagkat ang pangako ng Panginoon tayo'y gagabayan niya at alalayan sa panahon ng mga sakuna. Maraming salamat po mga kababayan sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel, Pilipinas Weather Ngayon. Kung nagustuhan nyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat din sa ating mga kababayang OFW at ang mga local subscriber natin na patuloy na tumatangkilik at nakikinig sa ating mga ulat sa araw-araw. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyo. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.